Sa Japan, ang mga sumo wrestler hindi lang atleta, parang mga buhay na Diyos ang turing sa kanila. Pero sa likod ng malalaking tiyan at bonggang seremonya, may kwentong mas mabigat pa sa timbang nila. Hindi lang ito laban ng katawan sa katawan, ito'y laban ng tao laban sa sariling organs. Mantakin mo, gigising sila araw-araw hindi para magpapayat, kundi para magpalobo. Para silang espresso na pipiliting maging fortuner. Araw-araw sa pilitan silang kumakain ng 7,000 to 10,000 calories. Yan ang pagkain ng 2 o 3 normal na tao. Ang ulam nila, chanko nabe. Sabaw na puno ng manok, isda, tokwa, tapos tambak na kanin na parang bundok sa Baguio. Hindi sila kumakain para sa kalusugan. Kumakain sila para bumigat ng 150 hanggang 250 kilos. Dahil sa mundo ng sumo, ang timbang ang puhunan, panangga at armas. Eto pa ang matindi. Sinasadya nilang mag-skip ng almusal. Magtre-training sila ng ilang oras nang walang laman ng tiyan para maging gutom na gutom. Yung tipong gusto nang kainin pati referee. Pagdating ng tanghali, ayun, mukbangan na. Pagkatapos kumain ng parang festa sa baryo, uutusan silang matulog kaagad. Bakit? Para hindi masunog ang calories, para diretso imbakan ng taba. Hindi ito fitness program. Ito ay biological engineering na may halong bahala na si Batman. Habang aktibo sila, mukhang okay pa ang sugar levels dahil grabe ang training. Pero sa loob, may ticking time bomb. Type 2 diabetes, high blood, heart failure. Kung ang average lifespan ng tao sa Japan ay 85, sa mga sumo wrestler, 60 to 65 years old lang. Hindi sila namamatay sa katandaan, kundi sa pusong napagod, kakapump ng dugo. Sa layers ng taba na parang jacket na hindi mo na maalis. Ang dorm nila tinatawag na heiya. Dito sila lahat nakatira. Walang solo kondo, sama-sama sila. At dito papasok ang pinakamasaklap na parte. 2 klase lang sa mundo ng sumo. Ang sekitori, ang pinakamatas na antas o big boss, at mga junior na nasa ibaba o nasa alipin level. Pag junior ka, hindi lang training ang trabaho mo. Ikaw ang tagalinis, tagalaba, tagaluto, tagaayos ng arena. Gising bago sumikat ang araw at nagseserbisyo buong araw. At ang pinaka nakakayamot, magiging suke bito ka, personal assistant ng senior wrestler. Dahil sa laki ng katawan ng mga bossing, minsan hirap silang gumalaw o maglinis ng sarili. Kaya ang junior, taga-kuskus ng likod sa paliguan. At minsan yung parte na di niya na maabot. Gets mo na yon. Sa sumo world, hindi pantay-pantay ang mundo. Pag mababa rank mo, serbisyo at sakripisyo. Pag mataas rank mo, respeto at privilege. Isang maling hakbang, isang talo, pwede kang bumagsak. At kasama doon ang kalidad ng buhay mo. Eto pa, pag junior ka, hindi ka makapagsarili. Siksikan kayo sa isang kwarto at walang privacy. Pero pag sekitori ka, may sarili kang kwarto, pwede ka pang tumira sa sariling bahay kung may asawa na. Sa kainan, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang sistema. Ang sekitori ang unang kakain. Best parts ng ulam ang sa kanila. Habang ang mga junior maghihintay, sila ang kakain ng tira na tinira na ng iba. Bawal din sa mga junior ang mga cellphone, magka-girlfriend at makipag-date. Parang naka-parental control ang buong buhay nila. Pero ang sekitori, latest iPhone, pwede mag-asawa, pwede magbuo ng pamilya. At sa sweldo, lalong talo. Sa junior, pang-allowance lang. Sa sekitori, bilyonaryo levels. Dito mo mararamdaman, hindi ka lang atleta, pag-aari kanila. Kahit naglalakad ka sa
Sa modern streets ng Tokyo, obligado silang magsuot ng traditional Japanese clothing. Sa mga nasa lower ranks, manipis na cotton yukata, kahit winter na sobrang lamig. Sa mga higher ranks, syempre, social. Ganito nila pinapakita sa lipunan kung sino ang may power at sino ang nasa ibaba. Lahat ng sumo wrestler kailangan magpatubo ng buhok para gawing chonmage. Ito yung traditional hairstyle ng mga samurai noong Edo period. Araw-araw inaayos siya ng special hairdresser gamit ang binsuki oil. Malagkit at matapang ang amoy at hindi mo pwedeng i-style ayon sa trip mo. Bawat hibla, pag-aari ng tradisyon. Hindi rin sila pwedeng magmaneho, hindi lang dahil sa seatbelt issue o di sila kasya. Ang dahilan may history ng fatal accidents na ikinadungis ng imahe ng sumo. Pag nahuli silang nagmamaneho, suspension o forced retirement kaagad. Kaya naman taxi o special minibus lang sila. Parang VIP pero kontrolado bawat galaw. At ito ang nakakalungkot na nangyayari sa likod ng kamera. Dahil sa sistema na rank ang nagdidikta ng sweldo, karapatan at buhay, marami ang natutukso o napipilitan sa match fixing o tinatawag nilang yaocho. Parang sampal sa dignidad, hindi lang katawan ang nasisira pati integridad. Pero libo-libong kabataan pa rin ang pumipila dahil sa pangako ng jackpot. Ang isang yokozuna ay kumikita ng around 3 million yen o nasa 1,100,000 pesos kada buwan. Dagdag pa ang bonuses, sponsorships at endorsements. Mula probinsya, mula hirap, isang panalo lang, pwede kang maging milyonaryo. At ang status, parang santo sa lipunan. At kadalasan, pag successful sumo wrestler ka, ang asawa mo, model, singer o artista. At sa mata ng marami, sila ang simbolo ng lakas at disiplina. Habang marami ng kabataang Hapon ang umiiwas sa brutal na sistema, ang puwang ay pinupuno naman ng mga Mongolian fighters. Dahil para sa kanila, ang sumo ay escape plan sa kahirapan. Isa sa pinaka-legend na Mongolian ay si Hakuho. Pinakamaraming panalo sa kasaysayan, pero kahit siya, hindi nakaligtas sa politika. Noong 2025, napilitan siyang mag-resign dahil sa mga aligasyon ng pang-aabuso at masamang pag-uugali sa mga junior wrestler. Maraming nagsabi na mas mabigat ang parusa kumpara sa kaparehong kaso ng local wrestlers. At ito ang madilim na katotohanan. Sa TV makikita natin ang ritual, ang palakpakan, ang drama at action sa ring. Pero sa likod ng kurtina, may pagod na puso, may organs na unti-unting bumibigay, may isip na kontrolado hanggang sa buhok. Ang sumo hindi lang tradisyon, hindi lang sports. Isa itong sakripisyo na may expiration date. Ito si Tito John's TV nagpapaalala na minsan ang pinakamalakas sa labas, sila pa ang pinakatahimik na nasasaktan sa loob. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Shout out Ramos family ng Candelaria, Quezon, Jeffrey Dumagas ng Lolomboy, Bukawi, Bulacan, May in Europe and family sa Zamboanga City, Fritz from Davao City, Pablo Castolero from Riyadh Kingdom, Saudi of Arabia, Rafael Altavano, Ele family ng San Mateo, Rizal. Happy birthday kay Michelle Joy Frontera sa Delia Rama family from Bukawi, Bulacan, Jonah Hagad ng Tanawan City, Batangas, at kina Teo Joaquin at Calix Miguel ng Tondo, Manila. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.